Para sa lahat kasi ng mga low carb practitioners na mga baguhan, lalo na nasa healing journey, no? Nasa period ng paggaling, no? Mahalagang maging mapanuri sa mga produktong may label na keto-friendly. Marami sa mga ito ay maaring naglalaman ng sangkap na nagpapabagal sa paggaling, tulad ng mga artificial sweeteners at mga inflammatory seed oils. At kung ganoon, sa halip na mainam, mas mainam na makabalik na tayo sa pagkain na natural at whole foods at mga tinatawag nating nutrient-dense food tulad ng karne, taba, isda, itlog at mga low-carb na mga gulay. No? Ito ang tunay na keto at hindi nakasalalay sa produktong gawa ng industriya o mula sa pabrika, kundi sa likas at masustansyang pagkain. Ang itong gusto nating i-reiterate ito, mga ka-low carb, no? At magbibigay tayo ng mahalagang paglilinaw dito, no? Ang ating panawagan na mag-ingat at huwag kagatin itong mga marketing strategy na ginagamit ng mga negosyanteng tinatatakan nila ng keto-friendly ang kanilang mga produkto. Magbigay ako ng isang halimbawa, mga ka-low carb. Ang marami tayong mga miyembro dito sa Life Without Rice movement na kinakagat ang mga advertisement, ang marketing gimmick ng mga negosyante. In particular, dito sa produktong shirataki rice o kaya shirataki noodles at tinatawag nila itong mga keto-friendly. Ito ang isang halimbawa ng keto-friendly product. Ngayon, ganito ang ating payo sa mga low-carb beginners. No? Kapag sinabing beginners, ito yung nasa period tayo na nagpapagaling tayo. Sabihin natin meron tayong diabetes. May type 2 diabetes tayo. At kapag tayo ay merong type 2 diabetes, karaniwan kakumbina nito ang hypertension. Ano? So, dalawang problema yon, hypertension at yung ating blood sugar, at ang blood pressure ay unstable at baba at taas ito. No? Ngayon, tayo ay pumasok dito sa lifestyle na baguhin ang ating diet at ginamit natin pagkakataon na i-utilize at mag-intervene ng dietary intervention, kumbaga, para mabago ang ating kinakain na naging sanhi ng ating sakit na diabetes, hypertension at iba pang mga metabolic disorder. Ano? Ito kasi ang pagkakataon na nilayo natin pumasok dito para itaas, no? Itaas ang kalidad ng ating pagkain. Ano? Itong mahalagang nutrisyon o macronutrients na tinatawag natin, niyakap natin ang mga macronutrients na salalayan ng low carb, high fat diet na pangunahing kinakain natin dito ang karne, ang taba, ang isda, ang itlog at mga green leafy vegetables. Dahil yun yung tinatawag nating na mataas ang kalidad, mataas ang nutrisyon at ang mga nutrisyon na ito ang nagbibigay ng tulong para sa mas mabilis na healing process ng ating mga sakit. Kung ganoon, ang period ng ating healing process, mga ka-low carb, karaniwan ay depende yon sa lala ng ating mga metabolic disorder. Nagre-range ito ng ipalagay natin ng 6 na linggo, 6 weeks hanggang 3 months. Ano? To some extent, merong umaabot ng 6 months, merong umaabot ng 1 year. So, pero basically, na-normalize na natin ang ating suliranin. Halimbawa, ako mga ka-low carb, ang aking hypertension na 150, umaabot ang aking blood pressure at ang aking hyperthyroidism ay nawala ito, na-normalize ito sa loob ng 6 na linggo lamang. No? At before ako mag-practice ng low carb, ay umiinom ako ng maintenance sa loob ng 7 taon. Ano?
Maintenance para sa hypertension, yun yung Mecardis, at maintenance para sa aking hyperthyroidism, yun yung Tapazole. Ano? At noong pagkatapos ng 6 na linggo na period of healing ng aking practice ng low carb, ay na-normalize na after na ako ay magpa-laboratory. No? Normal na ang aking blood sugar, ang aking blood pressure, ang aking na-normalize na rin, na-balance na rin ang aking hormonal imbalance na idinulot ng hyperthyroidism. So immediately nagpayo ang aking doktor na hindi na kailangan ipagpatuloy na uminom ng aking maintenance na dating sinabi niya mismo ng doktor na ito na iinumin ko na ito ng habang buhay. No? So generally kasi mga ka-low carb, dito sa mainstream healthcare system, ang itinuturing nila na ang hypertension ay habang buhay na itong aalalahanin ng mga individual na may ganitong suliranin. No? Ganon din ang diabetes, no? Ang type 2 diabetes. Hindi naniniwala ang mainstream, no? Na ito ay gagaling, maaari nilang ma-manage, ma-control, pero habang buhay ay kinokontrol na lamang ito, no? At hindi naniniwala ang mainstream healthcare system na ito ay marireverse, no? Ano pa? Ang lahat actually, no? Ang lahat ng mga metabolic disorder, fatty liver, kabilang dyan ang fatty liver, ang hypertension, ang blood pressure, ang gout, ang GERD, ang PCOS sa mga kababaihan, ay ang lahat ito ay marireverse. Sa katunayan, ang isa sa pinakamagandang mga limbawa natin na na-interview natin dito sa ating sa mga nakalipas na episode ay ang practice ni Nanay Mel na na-reverse ang kanya CKD, no? Ang kanyang chronic kidney disease na umabot ng stage 4, pero na-reverse ito because of low carb practice. Religiously practice niya strictly ang low carb diet, low carb at high fat diet. So na-reverse niya ito, no? So yun yung binabanggit natin dito mga ka-low carb. Sa period of healing na ito, excuse me, mag-strict tayo na kumain lamang ng tinatawag na nutrient-dense na mga pagkain alinsunod sa mga pagkain, kinikilala at naging gawi ng ating mga ninuno. Ito yung tinatawag nating ancestral diet. Ang ancestral diet natin na naging practice sa nakalipas na sa katunayan ang ating mode of pattern ng ating eating ng mga ancestors natin 2.5 million years ago hanggang sa bago pumutok ang agricultural revolution 10,000 years ago, ang kanilang pattern ng diet ay yung tinatawag na nutrient dense na pagkain. At composed ito ng tatlong pangunahing pagkain lamang, ano? Pangunahin dito yung protina, lahat ng mga karne at itlog at isda, no? At pangalawa, yung mga healthy fats mula sa mga hayop at may mga pagkakataon na nakakakain din sila ng ilang porsyento ng carbohydrates na nagmumula sa mga halaman o gulay, ano? O kabilang dyan ang mga seeds o mga nuts. Yun lamang, doon umiikot ang mga pagkain ng tinatawag nating ancestral diet. So, million years, 2.5 million years ago hanggang 10,000 years ay umiral at ganun ang mga paraan ng pagkain ng mga ng mga tao, ng mga sinaunang tao na tinawag nating ancestors natin, no? At ang pagputok ng Industrial Revolution noong 18th century, noong 1700, ay nagbukas naman ang tinatawag na mass production ng iba't ibang mga kalakal, kabilang dyan ang mass production ng mga
pagkain. At nagsimula dito ang mga pag-imbento o pagluwal ng mga processed foods. Kaya naman, unti-unting sumusulpot ang tinatawag na modern diet. Kaya umiiral na mahabang panahon ang ancestral diet, pero umuusbong naman ng unti-unti ang tinatawag na modern diet na idinulot ng Industrial Revolution at lumaganap na ito sa buong mundo because of the colonialism effort ng mga industrialisadong bansa para sakupin ang mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. Ano? Okay. At kung ganoon, na-distort na, unti-unti nang nawala, unti-unti nang nangibabaw. Ano? Yung ancestral diet natin na milyong taon na nabuhay ang mga ninuno natin ay unti-unting naitabi at nangibabaw ang pagkain na tinawag na modern diet hanggang sa kasalukuyan. At ito na nga ang ating nararanasan ngayon because of the modern diet na yan ay minana natin na naging kakambal nito ang tinatawag na modern disease. At ang tinatawag na modern disease na yan, ito yung mga metabolic disorder, hypertension, na type 2 diabetes, na ang lahat ng mga sakit na ito noong araw, noong ng mga bata pa ang ating mga lolo, ang ating mga ninuno, ay hindi umiiral. Liban lamang kung ito ay nasa lahi or genetic kung tawagin. Ano? Pero ngayon, nasa lahi mo man o wala, ay ikaw ay mayroon ng diabetic. At kung ang mga hypertension noong araw ay nararanasan lamang yan ng mga seniors, ang mga matatanda, ngayon kahit ng mga bata or mga teenager pa lamang ay hypertension na. Meron ng hypertension. Okay. Dahil doon sa ganung kalagayan, mga ka-low-carb, ipinapayo natin na itong mga paglaganap ng mga tinatawag na keto-friendly diet ay hindi ito makakatulong sa mga low-carb practitioners na nagsisimula pa lamang, lalo na kung ikaw ay nasa period of healing. Okay. Hindi ma-absorb. Sabihin natin ganito, magiging isasabotahe mo ang iyong sariling paggaling. Yung absorption ng iyong ng mga nutrisyon mula sa mga nutrient dense ng mga pagkain, kapag hinaluan mo ito ng mga keto-friendly na mga diet na ito tulad ng mga shirataki na binabanggit ko kanina, ay hindi mo sinasabotahe mo ang iyong mabilis na paggaling. Instead, sabi ko nga, instead na kumain ka ng isang sako ng shirataki rice or noodles, ay kumain ka na lamang ng itlog. Ang katumbas ng isang piraso ng itlog ay mas masustansya pa kaysa isang sako ng shirataki noodles or shirataki rice. Marami, may mga ilan actually na mga baguhang low-carb practitioners na ginagawa nilang ipinapangalandakan nila at ibinebenta, iniaalok itong shirataki rice na di umano ay alternative sa nakagisnan nating rice. Hindi kailangan ng alternative sa rice, mga ka-low carb. Hindi kailangan maghanap ng alternative dahil itinatabi na nga natin ang ating paraan ng pagkain. Ito yung pagkain ng nilikha ng modern diet na high carbohydrate at low carb, low fat. High carb, low fat. Ito ang modern diet. Ipinagbawal nila na ang mga tao ay kumain ng karne at ng fat. Kaya naman humina ang katawan ng tao. Ang ating principle and application dito sa low carb diet lifestyle ay low carb ang ating pagkain at high fat.
magkakombina yon mga ka-low carb, ano? Ang protina at ng fat ang siyang nagbibigay sa atin ng tinatawag na medisina, no? Ito yung application natin doon sa prinsipyo ni Hippocrates, na father of medicine, na let thy food be thy medicine. Kaya ang medicine natin ay ang mga karne, lalo na ang red meat, ang mga isda, lahat ng klase ng isda, lalo na ang salmon o kaya tuna, at iba pang mga seafoods at mga itlog, no? Kabilang diyan ang mga healthy fats, no? Including coconut oil, olive oil, avocado oil, or butter, no? So lahat ng ito ang tinatawag natin na dapat nating kainin ito. Ito yung high quality at nutrient dense diet. At ito ang nakakatulong sa atin mga ka-low carb para gumaling. Ito yung healing. Ito yung food natin for healing. Ang shirataki at iba pang mga keto-friendly, nagpapanggap na keto-friendly na mga pagkain ay hindi nakakatulong yon sa iyong paggaling. Iyon ay nagpapabagal. So, kung mapapansin nyo sa aking nakalipas na 3 araw, ay puro eat real food ang aking mga post dito, at inililinaw natin na ang natural na pagkain ang siyang magbibigay lunas sa ating mga metabolic disorder, at hindi yung mga tinatakan lamang ng keto-friendly ay kinakagat natin at yun yung ating kakainin. O pwede nating kainin yung mga produktong yan provided nagtitiwala tayo na ito nga ay keto-friendly, no? Pero sa ngayon na tayo ay nagpapagaling pa lamang mga ka-low carb, ay por Diyos por Santo, iwasan muna na maghalo na nahaluan na ng pagkain ng metatak na keto-friendly. At bumalik tayo doon sa mga ancestral diet, yung karne. Ang karne ay hindi mo na kailangan ng label, hindi mo kailangan na ang marketing, you know? Pumunta ka sa palengke, bumili ka ng liempo, bumili ka ng tapa, pata, bumili ka ng laman loob para sa iba't ibang mga putahe na gusto natin. Yun ang ancestral diet natin. Yun yung natural na mga pagkain. Bumili tayo ng isda. Lahat ng klase ng isda. Galunggong, dilis, at tilapia, lahat ng klase. Iyan ang mga ancestral diet. Hindi kailangan ng label, hindi kailangan alamin kung ano ang ingredients nito. Hindi kailangan ng magandang pakete or packaging. Ano? Ang itlog, ang pinakamaraming nutrisyon. Ang mga kabilang dito ang fat and protein. Ano? Dito sa itlog, mura-mura ang itlog. 100, 200. Magkano ba ito isang tray? Ang isang tray kasi is 30 pieces, ano? So ito ay umaabot lamang ng 250 pesos, ano? 30 pieces na 'yon, isang tray na 'yon. Mas masustansya 'yon kaysa sa bumili tayo ng keto friendly na mga shirataki rice. Walang may dudulot sa atin 'yan, mga ka-low carb. So kung gusto nating mabilis na gumaling ang ating mga sakit, diabetes, hypertension, fatty liver at iba pa na mga metabolic disorder, kailangan nating istrikto na kumain ng ancestral diet, yung low carb at high fat na pagkain na natural. Pumunta tayo sa palengke, sa talipapa, at maging sa mga supermarket na merong nagtitiwala tayo na sariwa ang kanilang mga produkto, yun ang bilhin natin. Kesa yung mga keto-friendly products na ito. Pagkatapos na gumaling ka na-restore mo na ang iyong galing, ang iyong sakit, ano? Pwede ka naman tumikim ng kanilang produktong tinapay, di umano, produktong cookies, meron pa nga nagtitinda ng mga drinks, no? At lahat ito sasabihin nila sugar-free product, pero sangkaterba naman ng mga artificial sweeteners ang sinalaksak nila ron sa kanilang mga produktong ito. No? Gusto nating matuto ang ating digestive system
na hindi masanay at alisin sa kanya ang mga matatamis, no, na pagkain. At ganun din tayo, no? Psychologically, kailangan nating matuto, kailangan nating matulungan ang ating sarili. That is part of the paradigm shift kung tawagin natin. Ang paradigm shift ay mula doon sa tinatawag na high carbohydrates, low fat diet tungo doon sa low carbohydrates, high fat diet. Yun ang ating paradigm shift. Kabilang dyan siyempre yung lahat ng klase na matatamis. Organic man yan, natural man yan, sugar man yan, or artificial, dapat alisin muna natin yon. Matatamis na yan doon sa ating sistema, lalo na sa period na tayo ay nagpapagaling. Ang ating mga record dyan ay 3 buwan, 6 na buwan, matagal na. Ang 1 taon ay nare-reverse ang mga metabolic disorder na yan. Meron tayong pinakamabilis, ano? May mga kaso na pinakamabilis dyan ay 1 month pa lamang. 4 weeks pa lamang, ano? Na-stabilize na ang blood sugar, na-stabilize na ang blood pressure. Continuously na sustained yon, na normalize ang kanilang FBS at ang kanilang blood pressure. No? So, iyon ang gusto nating sabihin, mga ka-low carb, dito sa ating paksa ngayon na keto-friendly ba? Wag umasa, no? Wag nating asahan ang keto-friendly na marka, no? Ang paggamit ng keto-friendly bilang isang marketing tool ay maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa tunay na layunin ng ketogenic diet. Sa halip na umasa sa mga produce o mga processed keto products na ito, mas makabubuting bumalik sa nutrient-dense whole foods na nagbigay ng pangmatagalang benepisyo sa ating kalusugan. Ang totoong low-carb style ay hindi tungkol sa convenience, kundi sa pagpili ng mas masustansyang pagkain na sumusuporta sa ating kalusugan sa natural na paraan. So muli, para sa ating huling punto dito sa ating paksa ngayong gabi, ay winawaksi na natin ang high carb, low fat na paraan ng pagkain na nakagisnan na natin. At tumungo tayo sa pamamagitan ng paradigm shift ng ating isipan, ng ating framework tungo sa low carb, high fat diet. So niyayakap natin ang mga pagkain ng karne, red meat, at lahat ng klase ng karne. Niyayakap natin ang pagkain ng mga fatty meat, kabilang diyan ang mga taba, ang isda, at ang itlog, kabilang diyan ang mga green leafy vegetable. Ang pangunahing pagkain natin, yun ay natural, yun ay whole foods, yun ang ating medisina. Let thy food be thy medicine. At wag nating ihalo ang mga pagkain na hindi nakakatulong doon sa ating mabilis na paggaling. Kung magaling na tayo, inuulit ko, pwede niyong kainin yung mga iniimbento nilang mga keto diet food na yan. Sapagkat malakas na ang iyong katawan. Na-restore na ang iyong optimal na wellness na kalusugan. So kaya niyang i-tolerate na ang mga pagkain na yan na mga keto-friendly na mga bread, na mga cookies, na mga drinks, paminsan-minsan. Ano? Pero ang ating sariling katawan ay sapagkat na-restore na natin ang kanyang tinatawag na naalis na natin ang mga problema sa inflammations na nagdudulot sa ating iba't ibang mga sakit, ay kailangan natin itong i-maintain, no? Ang low carb, high fat lifestyle ay hindi lamang pang 6 na linggo, hindi lamang pang 3 buwan, hindi lamang pang 6 na buwan, hindi lamang pang 1 taon, kundi mga ka-low carb, ito ay lifestyle na, ito ay habang buhay na nating i-apply, no? So sa aking mga nakalipas na mga episode, napatunayan dito, marami tayong mga leaders na
na nagkapag-practice ito ng 16 years ang practice ni William Banting. Ito yung original na leader na nag-practice ng low carb diet. Ito ay yung naganap noong 160 years ago. So meron din sa ibang sa Amerika ay 30 years na nag-practice ng low carb. So marami mga patunay dito sa modern era na ang low carb high fat diet ay sustainable at pwede nating itong i-adapt at yakapin ng habang buhay. At kung ganon, sa ating huling pagpunto dito mga ka-low carb ay yun din kasi ang panahon para lumaya tayo doon sa pagiging dependence natin sa maintenance sa mga synthetic at mga chemical na mga gamot ay lalaya tayo sa loob ng 6 na linggo, sa loob ng 3 buwan o 6 na buwan o kaya 1 taon. Kesa naman habang buhay nating lalaklakin itong mga synthetic at chemical-based na mga maintenance na inimbento ng mga big pharma. At yun ang magbibigay sa atin ng laya, itong low carb, high fat diet. So, muli mga ka-low carb, ipinapayo ko sa mga baguhan, sa mga hindi pa gumagaling ang kanilang mga sakit na diabetes, sa mga iba pang mga metabolic disorder, ang nasa process pa ng pagbabawas ng timbang, ang mga obese, ang mga overweight, ay yakapin lamang muna natin ang mga pagkain nutrient dense at ito yung ancestral diet kung tawagin, at itabi muna natin itong mga nagpapanggap or tinatakan ng mga pagkain na keto-friendly sapagkat ginamit lamang nila ang mga salitang yan para i-promote ang kanilang negosyo that is part of their marketing pitch. So, balik tayo mga ka-low carb. Huwag natin kakalimutan, ancestral diet, yon ang mga nutrient-dense food na magpapagaling sa ating sakit.